Magandang araw mga boss. Kumusta po kayo lahat mga bossing? Shout out po sa ating mga viewers. At syempre, advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat, sa ating mga subscriber, mga avid viewers. Sana po maging masaya ang inyong mga Pasko at bagong taon. So kayo mga boss, nandito po ako sa aming silihan at may sasagutin tayo mga boss. Itong napakaraming tanong na, napaulit-ulit na lang ito. Ito mga boss yung tanong, panoorin nyo ito. Ang sabi niya dito mga boss, paano po pag di naubos yung binabad na abono? Pwede pa ba gamitin sa sunod na pagdilig? Bago pa tayo patuloy mga boss, shout out muna kay Ma'am Lorene Pindon ng Iloilo. Ma'am, kumusta po kayo dyan? Magandang araw po sa inyo. Ma'am Lorene, paki-comment nga dito sa video ito kung paano bang ginagawa mo sa pataba mong binabad pag may sumusubra na hindi mo na ubos tuwing mag-abono ka. Paki-comment nga ma'am para makatulong naman sa kapwa natin mga baguhan na nagtatanong. Salamat po ma'am. So yun nga mga boss ang tanong ng isa natin viewers. So dyan sa tanong mo boss, hindi naman problema boss kung nag-abono ka at may sumubra kang binabad. Hindi naman problema. Kasi yun namang natira mong abono binabad hindi naman yan masisira. Kahit babutin pa siya ng isang taon dyan na naka-stock, hindi yan masisira at hindi naman yan mawawala ang bisa niyan. Kasi dati ako, naranasan ko na rin yan, na-try ko na yan dati yung pataba namin na binabad sa drum, mayroon kami natira din na halos kalating drum na binabad, hindi namin naubos pataba sa pakuan. So ibig sabihin, in-stock namin yon, inabot siya ng 1 year sa drum na naka-stock lang. So after 1 year, ginamit ko ulit yung tira namin na yon. So ganun pa rin naman. Kaya lang, ang ginawa ko doon mga boss, yung tira kong pataba na yon, nakalagay siya kasi sa drum, yung binabad na pataba na yon, pero nakalilim siya sa lilim, sa loob mismo ng, meron kaming kamalig noon na pinaglagyan na mayroong atip. Kumbaga parang karugtong siya ng bahay, parang garahe lang, na doon nakalagay yung drum na mayroong pataba na binabad. So after 1 year, pag taniman ulit ang pakuan, so ginamit ko ulit yon. So tumalab, ganun pa rin naman, wala naman na bago. Ang ano lang yan, ang naiiba lang pagka yung binabad mong pataba na-stock na matagal dyan sa babaran na hindi umagamit. Halimbawa katulad sa akin, na halos kalating drum siya na binabad na tira. After 1 year, yung kalating drum na yon, malaki na yun nabawas kasi natutuyo siya, nawawala yung tubig. Natutuyo. Bagaman sa lilim siya nakalagay, natutuyo, malaki yung nawala kasi halos 1/4 din yung natuyo na tubig. So after 1 year, wala na siyang kalating drum. Kasi natutuyo kasi siyempre nga may takip yon. Siyempre nag-evaporate yun, natutuyo talaga, nababawasan yung tubig. Marami pa rin siya pero marami rin yung nabawas. Kahit na wala naman tagas yung drum. Pero yung bisa niya boss, ganun pa rin. Hindi naman nababawasan yung bisa niya, ganun pa rin. Basta yung natira mong pataba takpan nyo lang at saka ilagay nyo sa lugar na malilim, huwag doon sa nainitan. Kasi pag sa init mo ilagay yon sa mainit, sigurado baka after 1 month 2 months lang wala na laman yung balde mong pinagbabaran kasi matutuyo yan mga buseng, mawawala yon. So kung ililim mo lang, hindi siya matutuyo lahat. Kung mga ilang buwan lang, hindi siya mababawasan. Huwag lang abutin ng katulad dito sa akin, inabot siya ng 1 year. Ito kasi yung tanong na ito mga boss, matagal na itong tanong na ito ulit at maraming nagtatanong tungkol dito Doon sa mga lumang video ko noong 2021, may mga tanong na rin na ganito. Ang pinagtataka ko nito kung bakit ba pinoproblema ninyo yung tira ninyo pataba na binabad pag hindi naubos. Kasi tulad itong tanong natin, paano daw yung pag may natira siyang binabad at hindi naubos, ano daw ba gagawin niya? Siyempre boss, hindi mo naman pwede itapon, sayang naman. Halimbawa nagpataba ka ngayon, may natira ka sa binabad mo, ibig sabihin itapon mo ba? Kamahal ang pataba.
hindi naman yan problema kung may matirang pataba. Halimbawa ganito, katulad nitong ito sa akin, ito ipakita ko sa inyo ito, ito sa video ipakita ko sa inyo yung binababaran ko na balde. Itong binabad ko sa balde na ito, binabad ko pa ito noong September 25. 60 liters na tubig ito, nilagyan ko ito ng pataba na 12 kilos. So yung kasing 60 liters na tubig na pinagbabaran ko, kung ubusin namin dilig lahat yan, ang kaya diligan niya na puno ng sili aabutin ng 7,000 puno mahigit. Yung 16 liters na tubig na may babad na abono. So ang itong sili namin ito ay 500 puno ito mga boss. So natural itong binabad ko na ito noong September 25 ay napakarami sobra. Ay hanggang ngayon tingnan nyo, hanggang ngayon oh. O December na, hanggang ngayon tingnan nyo dahil pa rin laman. Ito pa rin yung ginagamit namin hanggang ngayon. Tuwing mag-abono kami, itong binabad na ito, siya pa rin itong ginagamit namin. Kasi hindi naman yan magbabagong tapang yan, ganun pa rin naman eh. Basta takpan lang, ako tiyatakpan ko ito ng plastic, yung silupin ng pataba. Tapos sa tali ako lang gumapaikot sa labi ng balde para hindi siya hindi sumingaw. So ilagay ko lang sa isang lugar na malilim. Kasi maraming ano ito eh. Ako rin naguguluhan eh kung bakit pag nagpataba daw sila at may natira sa binabad nila, bakit pinoproblema nila kung ano daw ang gagawin? Ay alangan naman ho itapon nyo yan eh, kamahal na pataba. Siyempre pag may natirang pataba hindi mo itatapon yun eh, sayang naman pag tinapon nyo. Baka naisip siguro ng mga viewers natin eh, yung matirang pataba itapon na kasi baka panis na. Ayaw di ma. Nalokot. Joke lang mga boss. Napakarami mga boss comment ito ha, kung halong kating ko isa-isa yung at screenshot ko yung comment nito. Naku, napakarami talaga. Pare-pareho yung mga tanong eh. Lakas ng hangin sa amin ito mga boss. Hindi sila kahit malingkot yung camera natin at grabe lakas ng hangin no? Marami talaga tanong dito na hindi ko maintindihan kung bakit ito pinoproblema nila yung natitirang binabad pagka hindi raw naubos sa isang patabaan. Ganito mga boss ha, halimbawa nagbabad kayo ng halimbawa 10 kilo pataba sa 60 liters na tubig. At halimbawa nagpataba kayo ngayon, di natural kung ang patabaan nyo ay mga 2,000 puno lang, o 3,000 puno, o 5,000 puno, natural yung 60 liters na tubig na pinagbabaran ng pataba, tsak hindi mo obos. Kung isang lata ng sardinas ang timpla nyo, hindi tsak mo obos. Kasi marami yan. Kasi parang 7,000 na puno ang kayang diligan yan sa yung 16 liters na binabad. Pagka tinakal mo yan ng isang lata sardinas kada 16 liters na tubig, aabot ng 7,000 plus na puno ang kayang diligan. So halimbawa may natira kayo at sa next pataba nyo, kung sa tingin nyo kulang na itong binabad nyo, madali lang yan mga boss. O magbabad ka ng panibago, o kahit anong ratio na ang gawin mo, depende sa ratio kung anong gusto mong ratio mong babad. O pag nakapagbabad ka na ng panibagong ratio nyo, itong natira mo na binabad noong nakaraang pataba mo, pwede mo naman siya ihalo na doon sa bago mong binabad. Wala naman problema, hindi naman tatapang yung ratio ng bagong binabad kasi itong ihalo mo eh lusaw na ito sa tubig eh. Hindi naman ito puro mong abono talaga, lusaw na siya eh. So ganun pa rin. So hindi problema kung ang matira nyo pataba eh, ihalo nyo sa bagong binabad. Huwag nyo itapon eh, sayang naman. Nababasa ko itong mga comment, natatawa ko ito lagi eh. Kasi kung bakit yung problema talaga nila yung pataba na binabad na sumubra. Ano ba dapat gawin? Ay kung tutuusin nga hindi naman dapat na ito natin tinatanong pa eh. Kasi hindi naman ito mahirap isipin eh. Kasi pataba binabad yan, pwede mo naman siya ulit gagamitin sa susunod. Halimbawa doon sa 16 liters mo na tubig na may babad na pataba, kung may matira man doon sa pagpataba mo halimbawa ngayon, di yung matira pwede mo naman gamitin sa next pataba yun eh. Ay ano naman ang problema kung ang ratio siya pa rin? Ano ang problema? Natatawa ko kadami na mo problema sa sobrang binabad na pataba raw. Kung ano daw ang dapat ba gawin. Napakaraming tanong ito mga boss kung halong kategorat ito eh nako eh baka yung buong video eh at i-plus sa screen baka puro na makikita nyo. Ito yung sasagot natin ngayon mga boss. Ito yung pinaka-latest na tanong tungkol sa pataba.
na sobra yung binabad daw. So boss, hindi yan problema kung may sobra kang pataba. Di ang gawin mo, sa sunod mo pagpataba, di gamitin mo uli. Kung sa tingin mo naman kukulangin na siya doon sa dami ng patatabaan mo, magbabad ka ng panibago at ihalo mo itong tira mong binabad doon sa bago mong binabad. Wala namang problema ron. Di ba boss, basic lang, simple. Oh, yan sa mga boss natin na magtatanong mula pa noon hanggang ngayon at sa magtatanong pa lang, sana mapanood yung video ito para hindi nyo pinoproblema kung ano ang gagawin sa sobrang pataba na binabad. Kung sakali man wala na kayong talagang patatabaan, libaw naglas pataba kayo, may natira pa talaga ng kalating balde pa at wala na kayong paggagamitan, pwede mo naman i-stack dyan sa isang lugar ng bahay mo dyan na malilim, takpan mo lang o next year o kung kailan ka ulit magtanim, pwede mo naman siya gamitin pa ulit at nandiyan pa rin naman yung talab ng pataba, hindi naman yan mawawala So yan boss huwag mo problemahin yung yung tirang pataba. Grabing hangin dito mga boss sa amin kaya ang camera natin hawakan ko't malikot at grabing hangin. Kasi ako rin nagtataka rito kung bakit ang dami-daming farmers na kapwa natin na nagtatanong tungkol sa binabad. Kasi daw ang sobrang na pataba, anin daw ba nila yun? Tinatanong ko ba yun? Ayaw, di ma. Kaloko. Wala naman, itapon mo na. Ikaw na pataba Natural, gagamitin mo ulit. Next pataba. Huwag mo itapon magagamit mo naman yan Kayo kung yun kung sa tingin mo kulang na, di magbabad ka pa ng bago. At saka mo, ihalo itong tira mong binabad para hindi masayang. So yan, sa puso natin na mga nagtatanong, sana nasagot ang tanong ninyo at sana naliwanagan kayo, naunawaan nyo para hindi kayo nalilito at hindi nyo problema kung anong gagawin sa sobrang pataba na binabad. Wala problema dyan mga bossing. Yung tira nyo binabad, pwede nyo ihalo sa bago nyo binabad at magdiligay ulit ng pataba o pwede nyo gamitin yan. Wala kayong dapat ikabahala kasi hindi yon tatapang ang binabad nyo na hinaluan mo ng binabad din. Hindi naman tatapang yun, dadami nga binabad na yun, paano tatapang yon? Hindi yun tatapang mga boss. Ganun pa rin yun, magdadami lang. Yun nga, kung may matira pa, hindi i-stack nyo lang sa isang lugar na malilim, takpan nyo lang yung balde o next, apply nyo naman na pataba ulit pwede nyo ulit mga boss gamitin yan. Huwag kayong mabahala dun sa mga ay, natatawa ko pag nababasa ko itong mga comment na ito. Kadaming comment ito. Problema talaga yung yung daw may matirang pataba na binabad pag nagpataba sila. Ano daw bang gagawin Marami itong mga comment mga boss. Siguro mga 2021 pa may mga comment na ito na ganito. So hindi ko na ito pinapansin dati kasi parang sa tingin ko parang hindi naman dapat ito nasalas niya sagot kasi parang hindi naman na ito problema. Yung mga sobrang binabad parang hindi naman dapat problemahin kung anong gagawin kasi magpapataba ka pa naman ulit, so pwede mo naman siya gamitin. So kaso lang ginawa ko ng video ito at naparami natin mga viewers na pakiwari ko lang parang talagang pinoproblema talaga lang kung paano bang gawin dito sa sobrang binabad na pataba shout out yung panood dyan kay Ma'am Lorene. Ma'am Lorene, comment nyo nga ano ba yung ginagawa niya sa sobrang niyang pataba binabad. Ma'am Lorene Pindon ng Iloilo, ma'am, magandang araw po sa inyo. Comment yung ama sa ating video, ano ba yung ginagawa niya sa sobrang niyang binabad na pataba. So ako itong ipinakita ko sa inyo sa bungad ng video natin yung binabad ko September 25 ko pa mga boss binabad yan hanggang ngayon. Tuwing magpapataba kami dito sa sila namin ito siya pa rin yung ginagamit ko dahil ito bali 500 po lang ito. Ang naubos ko dito na tubig 7 balde lang natin 16 liters. So ibig sabihin 7 lata ng sardinas lang ang nababawas ko doon sa binabad kong pataba tuwing magpapataba ako rito. Kaya hanggang ngayon meron pa rin yung tira. So baka abutin pa ng ng February yung binabad ko hindi pa maubos yan. So matipid nga dahil dito sila namin ngayon 6 months na ito after transplanting. Ang pataba ko naubos nito pa lang siguro sa 6 na kilo pa lang kasi yung binabad kong 12 kilos ng September
eh hindi pa naman, halos nangangalahati pa lang naman, napakarami pa. So pag naubos siguro namin lahat yun, aabot na ng ano, ng 15 kilos. Pag naubos na, kung dilig yung binabad pa na sobra na sa balde. So aabot siya ng 15 kilos pag naubos ko lahat pataba yon. Dito sa field namin 500 puno. So edad niya ngayon na 6 months after transplanting. So yan boss. Sana boss, doon sa tanong mo, sana nasagot at nalinawan ka. At doon sa mga boss pa natin na nagtatanong, at doon sa magtatanong pa lang na hindi ko maiwasan kung minsan mga boss ha, pasensya na kayo mga boss na matawa talaga eh. Pagka nababasa ko yung comment, tanong na ano daw ba ang dapat gawin sa sobrang pataba na binabad. So kung minsan natatawa ako kasi nga eh parang hindi naman na yan kailangan pang problemahin. Pasensya na kayo mga boss. Kasi yan eh pwede mo naman ulit gagamitin, eh bakit problemahin mo kung saan mo dadalhin yan. Eh huwag nyo itapon, o next pataba gamitin nyo ulit. Kung kulang na siya, di magbabalik ka pa ng bago. At saka ihalo mo siya kung talagang duda ka na baka lumakas yung binabad mo, di ihalo mo na siya bago ka magsimula pataba ulit. So yan ang sagot ko mga boss. Hanggang dito muna tayo mga boss. Sana dito sa video ito, yung mga nagtatanong tungkol sa sobrang pataba na binabad, sana may idea kayo nakuha at sana naunawaan nyo. Hanggang dito muna ako mga boss. Abangan ang next video. Merry Christmas sa inyo and advance Happy New Year mga bossing. Mabuhay po tayo lahat na magsasaka. Bye bye.